Welcome back to my YouTube channel. At kung bago lang kayo sa YouTube channel ko, please subscribe and click the button para ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo. Kasal pero di beneficiary sa SSS. Ano dapat gawin? Sa video na ito, pagkitapos hanggang sa dulo para malaman ang buong impormasyon. Mahalaga na i-update ang iyong SSS records para maitalaga ang iyong asawa bilang beneficiary sa SSS. Ang legal na asawa ay itinuturing na primary beneficiary sa ilalim ng batas, kasama ang mga dependent na anak. Ito ay otomatiko, ngunit kailangan itong maitala sa SSS records upang maiwasan ang anumang abala sa pagkuha ng benepisyo sa hinaharap. Narito ang mga dapat mong gawin. Una, i-update ang SSS records gamit ang SSS Form E4, Member Data Change Request Form. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. Kumuha at kumpletuhin ang SSS Form E4. Ito ang form na ginagamit para sa pagbabago ng impormasyon ng miyembro, kasama na ang pagdaragdag o pagbabago ng beneficiaries. Pangalawa, ihanda ang mga kinakailangang dokumento, original o certified true copy ng marriage certificate mula sa Philippine Statistic Authority or PSA. Ito ang pangunahing patunay ng inyong kasal. Valid ID mo bilang miyembro. Magdala ng 2 valid ID para sa verification. Bakit mahalaga ito? Pangunahing beneficiary, ang iyong legal na asawa ay otomatikong primary beneficiary na may karapatan sa mga benepisyo tulad ng death benefits at survivorship pension kung sakaling may mangyari sa iyo. Ngunit, kailangan itong maitala sa SSS para maging madali ang proseso ng pagkuha ng benepisyo. Paalala, ang pag-update ng beneficiaries ay libre. Hindi pa ito magagawa online, kaya kailangan mong personal na pumunta sa isang SSS branch. Ang SSS ang magbe-verify ng authenticity ng lahat ng isusumiti mong dokumento. So yan lang po ang latest update.